So what is up guys, and today ito nga pala yung Raider na street bike build natin pang daily. So ngayon i-discuss natin yung mga pinaggagawa natin dito, tsaka yung mga naikabit na pyesa at kung bakit yun yung nilagay nating pyesa. So umpisahan muna natin guys dito sa kanyang itsura. Yan yung kanyang tindig. Pag nandito ka sa likod, pag nandito ka sa side, yan. Tapos pag nandito ka naman sa harapan, punta naman tayo dito sa kabila sa may pipe. Yan yung kanyang pipe. Yan yung itsura niya dito sa side na to. At ang itsura niya naman pag nakasakay ka, yan. Yan guys. So unahin muna natin dito sa kanyang kaha. Yan. So bale itong kanyang kaha is nirepaint ni Joson. Urethane paint yung gamit. Tapos after nating ma-paint is binuff natin, pinalish natin. So yan, 3-step yung ginawa nating detailing. Then eto, naglagay tayo ng decals. So tong decals niya is pang Raider 150 Fi, pero yung cut niya is pang carb. So mapapansin niyo ito, liquid cooled. So pang Fi yan. Pero yung cut niya, yung cuttings is pang carb. So bagay na bagay naman dahil red din yung ating kadena, tapos may lining tayo dun sa kanyang crankcase na red doon. Then may pula-pula din, tsaka pula yung upuan. So yan yung ginawa natin sa kanyang kaha. Kasi mapapansin nyo dun sa full vid natin, full build, sira-sira na rin yung pintura ng kanyang kaha, kaya ginawa natin, nag-repaint na lang tayo. Tapos tong kanyang tapaludo is pang Sonic. So nag-cut ako dito, custom cut, kasi mahaba to hanggang doon. So hindi naman siya babagay. So ang ginawa ko, nag-cut ako, then naglagay tayo ng fender clamp dito kabilaan, silver, para hindi masyadong halata, kasi silver din naman na lighten yung ating front shock. So yan yung nilagay natin dyan. Then tong kanyang front shock, actually nagtaas tayo. Mababa to dati, tinasan natin, pero naka magic lowered tayo. What I mean is, inano lang natin dito guys, pinantay, yan, para hindi naman masyadong kawawa yung shock natin, kaya ganyan na siya ngayon. Then yung front shock nga pala natin, speaking of shock na rin, yan, etong ating inner tube is pang Raider, stock niya yan. Nag magic lowered lang tayo, nagdagdag tayo ng pang wave din na spring sa loob, additional spring para bumaba siya. Then ito pang wave to, tong front outer tube natin. Pang wave na rin yung hub, pati hub and mile, tsaka axle. So yan yung ginawa natin dito, halos wave na lahat yan. Then sa disc, puta disc siya, pang wave din, ball type, wave na lahat to pati tong kanyang caliper, formula caliper. Yan yung formula caliper natin na pula yung emblem, pang wave 125 na rin tong bracket, pati lahat ng bolts, yan si bolts dito, yan, pang wave na to. Tapos etong hub pala na ginamit natin is pang wave, pero lighten hub siya, yan, lighten hub na pang wave. Ang brand neto is DTD hub, yan. Then slotted yung hub and mile, yun, slotted hub and mile. Doon din sa kabila yung maliit, slotted yan. Yan, so pang wave DTD na hub. Ganon din sa likod, DTD hub din, yan, na lighten hub. Kasama na rin dyan yung brake panel, ito DTD na brake panel, pati itong kanyang flange hub, ayan, flange hub, lighten din. Pang wave na yan guys. So ang minodify natin dito na pang wave is ito, pinatorno natin tong kanyang flange hub para lumoob pa tong sprocket na pang Raider. Yan, tong sprocket natin pang Raider siya, pinabawasan lang natin konti tong flange hub para pumasok ng mabuti tong sprocket, umatras pa siya pag ganun. So pang Raider niya sprocket, pang wave na sprocket bolts, CNC din na axle bolts pang Raider, pang wave sa likod, same lang. Then 130L na na kadena, kulay red, 428 nga pala to yung lapad ng kanyang kadena tsaka sprocket. Tapos 428 din
na sprocket pang raider sa harapan. So sa kadena, nag-install tayo ng kadena na 130L, hindi na natin siya tinabasan guys. Wala na. Plug and play na to. Wala na tayong binawas na hindi na tayo nagbawas ng links dito sa kadena. 130L na siya as is. In-install natin. Then ito kasing natin, swing arm, super speed na non-slotted plus 2. Yun, pang raider. Ayan siya guys, yung specs niya dito. Then stock footrest nga pala tayo. Yan. Tapos kung gusto mo mag-angkas, yan, may footrest pa dito sa likod. Tapos itong kanyang rear shock, pula na YSS. Isa to sa mga nabago. Hindi ko napakita sa full build na nailagay ito. Yan. YSS na rear shock. Mas matigas compare dun sa stock. Then adjustable siya, yan ito yung pag-adjustan niya. So may kasama siyang pang-adjust. Iikot mo lang yan palikod kung gusto mo ng soft, paharap naman kung gusto mo sa hard. Vice versa naman sa kabila. Hard siya pag palikod, soft pag paharap. Ayan. May sign naman dito, may yan, mapapansin nyo letter H tapos letter S. Soft pag S, hard pag H. Tapos dito, body bolts nya yan, CNC all the way. CNC bolts. Lahat yan, CNC bolts. Pati dito, bar end CNC. Tapos dito naman tayo, stock footrest sa kabila, CNC bolts din. So dito yung maraming tanong sa atin guys. Yan. Paano natin ginawa stock footrest pero naka drum brake sa likod? So actually may video na tayo nito sa reels, hanapin nyo na lang. Pero sa video na to sasabihin ko na lang ulit kung paano natin ginawa yung drum brake sa likod pero stock footrest ng Raider. So eto, ayan, mapapansin nyo sa Raider, di ba yan? Yan yung kanyang stock pedal ng brake. So may sabitan dyan, ayan So itong brake rod natin is pang X4, plug and play na yan, X4. Lalo sa mga plus 2 na swing arm. Isabit nyo lang siya doon, then may lock siya. May lock siya dyan. Tapos yun lang. Yan lang siya guys, mahaba. Then yan na. Nagpalit pala tayo ng brake arm na bakal kasi nauubos yung ngipin nung nung alloy. Functional siya guys. Tapos kailangan pala natin palitan ng mas matigas na spring dito sa baba. Ito. Pag yung stock kasi, may spring din dyan sa stock Pag yung stock kasi, hindi siya bumabalik agad, tsaka malalim yung preno kapag ganun. Tsaka may tendency na pumakat yung preno, hindi siya babalik. So, yun. May spring din dito. Yan. Para bumalik. Then, may spring din syempre dun sa drum brake natin sa likod. Dito sa brake shoe, ang gamit natin is RS8 na brake shoe. Tapos, dumako naman tayo dito sa kanyang pipe. Big elbow, 51mm yung size. So, yan yung itsura niya. Hindi naman siya masyadong dikit. Ayan. Nagamit-gamit ko na rin kasi ito. Nagamit din ni AA. Kaya, ganyan na yung kulay. Pero nung bago, malinis to. Actually, madali lang naman mag-maintain ng ganito. Degreaser lang katapat niyan. Yan. Then, ito pang Gen 1 na Raider. Ganda, kinis. Maganda yung tindig niya. Yan. May minodify tayo dito, nagtabas tayo konti sa bracket niya kasi hindi siya sakto. Yun lang. Mapapansin nyo dun sa by part natin na pagbuo dito sa Raider. Tignan nyo na lang sa video natin. Then eto, mamaya sound check natin. Big elbow 51mm plus Raider pang Gen 1 na canister. Then naka high com plus carb. Sound check natin mamaya. Punta muna tayo dito sa kanyang crankcase. So ito crankcase, CNC bolts all the way, track bed ako nagpintura dito plus lining na red. Ganon din sa kabila, mapapansin nyo kanina. Yan. Then CNC na oil filter cap. Ito. Ganon din, air cut, super speed, CNC bolts dito sa valve cover. Yon. CNC bolts din dito lahat, body bolts. Yun nga lang hindi blue lens, pero okay lang, malinis naman. Tsaka genuine. Tapos dito CNC lahat dito. Then yung hindi ko pa nakita sa video pala is ito, Honeywell switch. So nilipat natin dito na lahat ng switch. Wala nang switch dito guys. Dito na lahat. So gumagana yan. Busina, pati yung hazard. Yun, hazard. Pati yung passing light nya guys. Passing light.
Ito yung kanyang on ng headlight. Pag in-on natin, tataas mo yan. Yan, on. Tapos high, low. Tapos pag na-on natin, may park light na tayo dyan. Yun. Then yung kanyang signal light. Tapos sa kabila, yan. Then etong gamit natin dito is stock ng SGP pang Raider. Ito, para malambot. Then Yamaha OEM na quick throttle. Tapos brake master na natabas, CNC brake master. Tapos ito yung dati pa rin King Drag na brake hose. Hindi natin pinalitan. Same pa rin nung kasama na nito nung mula nung dinala. Ito pa rin yung nilagay natin. So yan, yun lang. And lastly, syempre, APR seat na pula pang Raider carb by Boss Alpon. You know, solid. Kaya natin cleaner wrap para syempre ma-preserve din yung upuan and yan, hindi agad magluma. Tsaka mahal tong upuan na to kaya dapat ingatan. Yun. Then lastly, syempre, nag-repaint din pala tayo ng chassis into silver. Yan, yung concept natin kasi silver, ganun lahat, silver. Pati rim, silver. And yun nga pala, last pala ito. Muntik na natin makalimutan. Itong rims niya. Super drag rim na broken size, harap likod. 1.2, 1.4 by 17. Tapos yung gulong natin is V-rubber na 60-80 yung harapan. Tapos 70-80 yung likod. So bakit yan yung nilagay nating tires? Kasi yung gagamit is medyo mabigat. Then rough road, may konting rough road sa kanila. Kaya non-slatted din yung swing arm na nilagay natin. Yun yung purpose niya, and para makuha pa rin natin kahit papaano yung tindig, kaya ginawa ko ng kalesa type yung spokes dun sa harapan. So hindi naman to pang show, hindi naman siya pang lapag, pero kahit papaano may siya, may konting angas, may tsura, and satisfied naman ako dito sa build na to. And mapapansin nyo, marami naman tayong views sa full build natin. So yon, si Joson din pala yung nagrepaint dito sa chassis, silver. So guys, may nakalimutan pa tayo. Ito pala, CNC na pito cap. Harap likod meron yan. Yun Tapos yun nga pala, sa V-rubber na Falcon, sa mga magtatanong ulit, may kasama na siyang interior. Okay, so hindi na natin kailangan bumili ng interior kapag bibili tayo ng V-rubber na Falcon na gulong. So yun lang, sound check na tayo. Binibitin pa eh. So dito yung push start. Yan. Ito yung tunog ng canister ng pang Gen 1 plus 51mm na big elbow. Ewan ko, parang may singaw dito kasi nawawala yung tornilyo dito eh. So maghanap pa ulit tayo ng tornilyo. Parang nalaglag yata. So yan, sound check. Bago natin i-release yung unit, yan, sabihin muna natin yung buong specs ng mga ginawa natin dito. So guys, hanggang dito na lang muna. Till next build na naman. So abangan nyo, marami pa tayong build na i-upload. May 3 motor pa na nakapila. So abangan nyo yung video nun. So hanggang dito na lang muna. And as always, ride safe. Peace.